Hey guys! Welcome back! This is Phil Mentors and dito sa channel na to, tinutulungan kita na i-level up ang pera, negosyo at investments mo para mas mapabilis ang journey mo to financial freedom. Ngayon, let's talk about one of the biggest questions na madalas itanong ng mga Pinoy. Ano ang mas maganda? Condo o house and lot? Kung iniisip mong bumili ng property, sobrang common na dilemma ito. Kasi, syempre, malaki ang pera na involved. Minsan, life savings mo na, so ayaw mo talaga magkamali sa decision. On one hand, may condo, usually mas affordable, nasa prime location at convenient, lalo na kung young professional ka. On the other hand, may house and lot. Mas mahal up front, pero mas malaki ang space, mas hawak mo ang property, at mas stable in the long run. Pero alin ba talaga ang mas magandang investment? At alin ang mas bagay sa lifestyle at future plans mo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So make sure to watch hanggang dulo kasi I'll share a free resource na makakatulong sa'yo kung plano mong mag-invest sa property anytime soon. So the big question is, ano ba ang mas maganda? Condo o house and lot? The truth is, walang one-size-fits-all answer. Parehong may pros and cons. And ang pinakamahalaga is kung ano ang lifestyle mo, budget mo, at long-term plan mo. Kung ikaw ay single or young professional na laging nasa city, working sa Makati, BGC or Ortigas, malamang mas practical sa iyo ang condo. Pero kung ang priority mo ay space, privacy at long-term stability for your family, mas bagay sa iyo ang house and lot. Kaya instead of asking ano ang mas maganda, ang mas magandang tanong is ano ang mga bagay sa sitwasyon at goals mo ngayon. Yun ang pag-uusapan natin step by step sa video na to. Let's start with condos. Ano ba yung mga advantages nila? Una, mas affordable sila compared sa house and lot, especially kung pre-selling. Pwede ka magsimula with a lower down payment at installment terms, kaya mas achievable para sa young professionals. Pangalawa, prime location. Karamihan ng mga condos, strategically placed malapit sa trabaho, malls, schools, hospitals, and transportation hubs. Ibig sabihin, mas convenient ang buhay mo. Less travel time, more time for yourself. Pangatlo, low maintenance. Dahil may property management na nag-aalaga ng building, hindi mo na iniisip yung security, basura, at kahit basic repairs sa common areas. It's like paying for peace of mind. So kung priority mo is convenience at accessibility, condos really shine. Especially kung busy professional ka na gusto ng simple, low maintenance lifestyle. Okay, so now let's talk about the downsides ng condo. Una, limited space. Usually, nasa 20 to 40 square meters lang ang mga units for starters. Kung okay lang sa'yo na minimalist lifestyle, fine. Pero kung gusto mo ng mas malaking space for a growing family, medyo challenging. Pangalawa, monthly association dues. Bukod sa monthly amortization, marami ka pang babayaran for building maintenance, security, amenities, at iba pa. Minsan, maliit lang. Pero over time, malaki rin ang epekto sa budget mo. Pangatlo, depreciation risk. Unlike land na laging tumataas ang value, condos are more prone to oversupplies kapag maraming bagong building sa paligid. Mas mahirap tumaas ang resale value ng unit mo. Yes, may rental income potential, pero kung dami mo kang compete, minsan kailangan mong ibaba ang renta para makahanap ng tenants. So kung condo ang choice mo, dapat tanggapin mo na may trade-offs. Convenience and location ang kapalit ng space and control. Now, let's move on to house and lot. Ano naman ang advantages? Una, mas malaki yung space. Unlike condos na fix ang size, sa house and lot, pwede ka mag-expand. Dagdag kwarto, extension, or even small business space. Flexibility is a huge plus, lalo na kung may pamilya ka. Pangatlo, ikaw ang may control. Walang association dues na monthly na kailangang bayaran. Ikaw ang bahala kung paano mo gusto i-manage, i-renovate, o i-customize ang property mo. At ang pinaka-importante, land value appreciates long-term. Ibig sabihin, kahit mag-wear out ang bahay, yung lupa mismo tataas pa rin ang value over time. Kaya karamihan ng wealthy family sa Pilipinas ay nag-focus sa lupa. Kasi ito ang tunay na asset na hindi nadadagdagan. So if your goal is stability, long-term wealth building, and family security, house and lot is one of the best options. Siyempre, hindi rin perfect ang house and lot.
may mga downsides din. Una, mas mahal ang initial cost. Compared sa condo, mas mataas ang down payment at monthly amortization. Kailangan din ng mas maraming or mas malaking savings bago ka makapasok. Pangalawa, mas malayo kadalasan sa city. Kung gusto mo ng affordable house and lot, madalas nasa outskirts or probinsya na siya. That means, mas mahaba ang biyahe papasok sa trabaho which can affect your daily lifestyle. Pangatlo, mas mataas ang maintenance. Ikaw lahat ang bahala, mula sa bubong, tubo, pintura, hanggang sa garden. Walang building admin na tutulong sa'yo. At syempre, mas malaki yung gastos every time kailangan ng repairs. So while house and lot is amazing for long-term stability, dapat prepared ka rin sa mas malaking gastos at responsibilities na kasama nito. So after weighing all the pros and cons, alin nga ba ang mas maganda? Condo o house and lot? Kung ikaw ay single or young professional, condo is practical. Mas mura ang entry cost, mas convenient ang location, at mas simple ang maintenance. It fits a fast-paced lifestyle. Pero kung ikaw ay may pamilya na or thinking long-term wealth, house and lot is usually better. Mas malaki yung space. Ikaw ang may control, at most importantly, land value appreciates over time. Pero ito ang catch. Walang universal answer. The best property is not always the cheapest or the biggest. It's the one that fits your budget, yung lifestyle mo, and yung long-term goals mo. Kaya bago ka magdesisyon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang kailangan ko ngayon? At ano ang vision ko for the next 10 to 20 years? Kung malinaw sa iyo ang sagot doon, madali nang piliin kung condo o house and lot ang para sa iyo. So ayun, condo versus house and lot, parehong may strength at weaknesses. Ang tunay na tanong, alin ang mas bagay sa iyo, sa budget mo at sa long-term plan mo. Kung young professional ka, maybe condo makes sense. Kung family man ka, house and lot might be better. Pero either way, ang pinaka-importante is handa ka financially. That's why I created the free Filipino Wealth Starter Kit para matulungan ka mag-ipon, mag-invest at magsimula ng passive income kahit maliit pa lang ang puhunan mo. Access mo lang for free, libre yan, philmentors.com/free and automatically ma-add ka rin sa online community natin ng mga Filipino na nagtutulungan para ma-achieve ang financial freedom. See you there! And don't forget to like this video, subscribe, hit that notification bell para pag lumabas yung mga additional free videos namin about extra income investment or side hustle, ma-update ka. Comment down below extra income kung gusto mong gumawa kami ng mga videos patungkol dyan para lang makita namin na marami yung interesado. So see you sa next video.